Ito po, tingnan po ninyo. Inagapan at nagpunta agad ng Sandigang Bayan si Senador Marcoleta para agapan niya yung mga posibleng warrant of arrest matapos siyang kasuhan ng plunder at korupsyon ng office ng Ombudsman. Ito po yung personal na pagpunta ni Senador Marcoleta sa Korte, Sandigang Bayan. Ayan, may escort ng mga tao. Ayaw magsalita. Ayan o, paglalakad na yan o. Ayan po. Ayan o. So, di natin pwede ipakita lahat yan. Bawal po kasi yan eh. Pagka ganyan. Ang ginawa pong ito ni Senador Marcoleta ay upang maagapan kaagad yung kanyang kaso. Kasi alam nyo, ang isa sa diskarte siguro dyan niya at ng kanyang abogado ay mag-file ng motion para questionin yung pagpapile ng kaso sa laban sa kanya. At maging dahilan na yung motion niya ay unahin munang dinggin ng Sandigang Bayan before ang pagdesisyon ng arrest order. Ayan, style po yan abogado. Normal lang yan. Normal lang po yan na gawin. Pag kami nag-file ng kaso, lalo na yan, plunder, non-bailable offense, maaga kang agapan mo yan. Mag-file ka ng motion para pigilan yung posibleng warrant of arrest. Nasa kamay na ngayon yan ng 3rd Division ng Sandigang Bayan. Normal na proseso na idinitin ko dahil baka sabihin bakit ginawa yun. Karapatan po yun ni Senador Marcoleta. Ang pagdidesisyon ay nasa Sandigang Bayan na. Pag yung kung ano man laman ng kanyang motion tungkol doon sa para huwag makagkaroon ng warrant of arrest kaagad-agad, ayan po ay titingnan yan ng mga justices ng 3rd Division ng Sandigang Bayan. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari yan. Pag nakumbinsi ni Marcoleta ang korte doon sa kanyang motion na yan, madidelay o posibleng hindi siya isyuhan ng warrant of arrest. Pero pagkatapos dinggin at nakita ng Sandigang Bayan justices na walang basihan ng motion, ay sigurado ang susunod dyan, magde-decide sila na maglabas ng warrant of arrest kung meron namang sapat na basihan na ma-justify ng Office of the Ombudsman na siyang nag-file ng kaso. Ganun po yan. So ang pag-uusapan dyan ay tungkol sa pag-i-issue ba ng warrant of arrest o hindi. Yan ang ating aabangan. Ayaw kong pangunahan kasi alam ko ang limitasyon ng paghahatid ng balita sa ganyang issue. Pero yun po yung kahit pa paano magandang balita dahil si Marcoleta hindi nagtago, kaagad ay dumating at humarap sa korte at yung proseso kanya sinusunod. Sa ngayon, maganda po yan. Dahil dyan, ay talagang kung walang warrant of arrest, magagampanan pa ni Senador Marcoleta, Senador Judge, ang kanyang trabaho dito sa ongoing trial ng impeachment laban kay Vice President. Ayan. Si Marcoleta man ay identify na pro Duterte, ay siya ay Senador Judge pa rin. Kahit na ano ang sabihin ng mga tao, yun ang kanyang paniniwala, wala na tayong magagawa niyan. Talagang siya ay isa sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. At yan ang gusto niyang gampanan at panindigan bilang Senador Judge. Kaya itong kanyang hinaharap na problema, hinarap niya yung problema sa Sandigang Bayan, korte yan. Yung kanyang obligasyon sa Senado, gusto niyang harapin. So ang korte rin ang makakapag-decide yan. Kung siya ay mananatiling Senador Judge o hindi. Ang makapagpapatigil dyan para hindi siya maging Senador Judge kapag nagkaroon ng warrant of arrest, huhulihin siya. Pero kung ma-delay ang pag-i-issue ng kung anumang desisyon dyan sa kanyang kaso, ay mananatili siyang Senador Judge for your information. Okay? So, yan ang aabangan natin. Alam naman natin yan, maingay yan si Marcoleta. Abogado daw siyang magaling. O, di ba? So, marami ang sasabihin. Pero may limitasyon dahil ang pagiging Senador Judge, hindi naman kailangan dyan ng talumpati. Hindi naman kailangan dyan ng mahabang pagsasalita. Lalo na kung dahil Senador Judge. Limitado rin ang oras ng bawat Senador Judge dahil pag masyadong mahaba ang sasabihin ng sino bang Senador Judge, magiging dahilan ng pagka-delay ng proseso, magiging dahilan ng mahabang proseso. Pag mahaba rin ang mga explanation at mga
ginagawa ng ating mga senador judge. Pero hindi ko sinasabing bawal yun. Nasa kanila yun. Dahil magagalit ang taong bayan kung halimbawa kung sino mga senador ang dating epal, kung ang dating ng mga senador ay panggulo, kung ang dating ng senador ay pasaway. Taong bayan po ang magsasalita at mapipreso yung mga yan. Dahil wala namang magagawa ang mga prosecutors o defense team kapag ang mga senador judge ay umepal dyan. Taong bayan ang merong karapatan doon magbigay ng reaksyon. O senador, huwag tumigil ka na. Nadidili na yung trial. O senador, masyado ka ng epal. O senador, masyado ka ng nagmamagaling. Ganon. Yun po ang karapatan ng mga observer, ng sibilyan, ng mamamayan. Pero doon sa loob ng korte, hindi yan magagawa ng team prosecutors at ng depensa. Pagbawalan ng senador kung ilang minuto na magsasalita o kung ano man sasabihin. Hindi po. Kasi under ng senador judges ang prosecutors at depensa. Parang korte. Di ba sa regional trial court? Isa lang ang judge yan. Siya ang di-decide sa lahat. Di ba? Sa Sandigan Bayan, iba. Kasi sa Sandigan Bayan may mga division. 3 ang mga membro ng bawat isang division, minsan 5 pa. Mayroon chairman doon sa kung ilan yung Senate justices ng bawat division ng Sandigan Bayan. Itong sa impeachment, dahil ito nga iba ito, lahat ng senador judge. Kaya ang magkukontrol dyan para maiwasan ng masyadong mahaba na gagawin ng pagsalita ng mga senador ay ang Senate President. Siya yung magtitimon, siya yung magbibigay ng ruling kung merong senador na tingin niya umaabuso. Siya magbibigay ng mag-decide para makontrol kung sino ang pwedeng gumawa ng mga ganon. Abangan natin yan. Okay, so maraming nangyari. So ayan, good luck kay Senador Marcoleta. Hindi siya nagtatago. Hinaharap niya ang kaso at mukhang pinatunayan niya yung kanyang sinabi. Hindi siya magtatago, haharapin niya ang kaso at pag may warrant of arrest, ay kanyang haharapin ito. Okay. Ang sabi naman ng PNP, Law Enforcement Agency, basta mayroong court order, arrest order, kahit saan, ipatutupad nila. Kahit sa Senado, pupunta sila. Makikipag-coordinate sa liderato. Ang sabi naman ng Senate President, kapag lumabas sa mga warrant of arrest kahit kanino, sa mga senator judge, hindi naman yan pipigilan yan. Makikipag-ugnayan sa kanila. Dahil wala ng protective custody ang Senado. Hindi yung gagawin ng kasalukuyang liderato ng Senado. Ang gumawa lang yan ay yung si Alan Peter Cayetano dahil malaki ang kanyang pakinabang kay Bato de la Rosa. Pinangakuan, bibigyan ng proteksyon, pero bumoto siya pabor sa kanya. Ayun po. Kaya ho nagkaroon ng drama series. Kaya ho nagalit ang mga tao sa mga senador noong mga panahon yun. Ngayon, iba na. Good luck. Sana po ay ang katotohanan ang siyang mga ibabaw. Please like and share, subscribe and follow.